Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan mapapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung complete turnaround ng Pangulong Marcos. Mula po dun sa mga 1.4 billion, no, 1.4 billion a day na flood control projects ay nag-turn around na po to si BBM at bumalik po sa very practical na ginagawa ni Tatay Digong na paglilinis ng estero, paglilinis ng mga ilog, paglilinis ng Manila Bay, no? Yung alam niyo po na eto po kitang-kita po natin, no, na nailatag na po ni Tatay Digong. Eto po ang nakakapanghinayang eh. Lahat po na naging presidente ng Pilipinas, no? Pero mag-ano muna tayo. Yan po mga pag-uusapan natin. Yung turnaround at yung nakakapanghinayang po, no? 4 years o magpo 4 years na po tayo. Ika-4 na taon na po ni BBM, pero parang hanggang ngayon po ay eksperimento pa rin, no? Wala pa rin pong malinaw na direksyon. Pero mas po papunta po siya ngayon sa practical na desisyon. Kaya lang ang dami po napalagpas na oportunidad. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo mga kapatid, nagsimula tong gobyerno na to, yung administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang ganda po ng pagsisimula, no? Unity pinag-uusapan, ha? Pinakamataas. Sila po ni BP Sara ang pinakamataas po na boto na ibinigay sa isang nanalong kandidato sa lahat po ng eleksyon sa buong Pilipinas, no, na naganap sa Pilipinas. Sila na po may pinakamalaking boto. Ang ganda po ng pagsisimula ng gobyerno na to. Ang ganda rin po ang linaw po nung direksyon sana. Kung hindi po pumasok yung mga personal o iba pang layunin bigla, no? Kasi ang linaw po ng sinasabi nila sa kampanya, itutuloy yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Alam niyo po, very no, ito po yung mga talagang nagmamarka. Ang dami po nagawa ni Tatay Digong. Tama po yan, napakarami. Kumpara po rito sa gobyerno na to at sa mga gobyernong nauna, maski pa yun sa tatay nito, na umabot pa ng 20 years. Wala po sa kalingkingan na nagawa ni Pangulong Duterte. Magtapatan na po tayo, napakarami po sa impact, sa dami, sa bilang ng mga nagawa ni Pangulong Duterte. Hindi po to tribute, no? Bigla ko lang po naalala, total linggo naman ngayon. Ito kasi pinanunood ni BBM, yung paglilinis sa estero, no? Na talagang sinukuan niya na yung pagtatayo ng mga mega project na nagkakalaga ng 1.4 billion a day na flood control projects. Pero wag po kayo mag-alala. Iimbestigahan po yan ni Senator Marcoleta, no? Mapapanagot po yung mga dapat managot dyan sa flood control projects na yan. Na ineffective, hindi po tumalab. Ang sa isip ko nga sa totoo lang, ang iniisip ko nga, kung hindi kayo nagtayo ng kung ano-ano dyan kung may tinayo talaga, kung tinuloy nyo lang po yung napaka-practical na ginawa ni Tatay Digong. Noong panahon naman ni Tatay Digong, halos wala naman. Lahat po ng malalakas na bagyo, dumating po, 3 out of 10. Most destructive, pinakamalalakas na bagyo. 10 pinakamalalakas na bagyo sa buong Pilipinas, sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari po panahon ni Tatay Digong. Alam niyo po ba yun? Pero kinaya natin. Ito po, wala po sa kalingkingan to ng mga sakuna nung panahon ni Tatay Digong. Simpleng ulan lang, hindi na kinakaya ano po ang gusto kong sabihin?
na ilatag na ni Tatay Digong. Hindi nyo na kinakailangan tsumamba. Before po si Tatay Digong, lahat ng presidente naghahanap ano ang solusyon, anong pwedeng gawin natin sa Pilipinas para umunlad ang Pilipinas, ano ang gagawin. Napakaswerte sana, no? Napakaswerte sana ni BBM. Kasi hindi lang po na ilatag, nariyan na po mismo. Marami po nagsasabi, blueprint, ginawa na yan ni Magsaysay, ginawa na yan ni Marcos dati. Yung mga ayaw pong umamin sa achievement ni Tatay Digong, ang dami nilang kinukot. Blueprint na yan, ginawa na yan, blueprint. Ito po, alam niyo yung blueprint? Lahat po ng mga engineering student, gawa lang ng gawa ng blueprint. Hindi po porkit ibig sabihin, kaya nga blueprint lang eh. Hindi po ibig sabihin na nakagawa ka ng blueprint ay kaya mong i-implement. No? Si Tatay Digong, hindi lang po blueprint, hindi lang po drawing. Ang blueprint po, drawing lang yan eh. Magiging makatotohanan lang po yan pag na binigyan mo ng budget, pag binigyan mo ng pangalan, binigyan mo ng budget. No? Wala po yung mga plano na yan. Sangkatutak po ang plano kahit saan. Pero ang nagbigay po ng katotohanan sa mga plano, alam niyo po ang bilis nung panahon ni Tatay Digong talaga. Kaya bilib na bilib po ako. Matagal na po ako po sa totoo lang, kontratista ko eh. Lagi po ako nakakontra sa lahat po ng gobyerno. Sa lahat po ng gobyerno, pag bagong upo, very supportive pa ako unang taon. Pero pag nakita mo na yung tunay na kulay, wala na po. No? Ganyan po yung pagsubaybay ko eh. Sa akin lang, nakakontra ako lagi, nakakontra. Ito lang po, si Tatay Digong lang po, ang tanging pangulo. Mula po nung ako ay naging tao, mula kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, tapos Duterte, lahat po yan. Nakakontra po ako riyan. Totohanan po, no? Iba't iba pong gawain, yung nakikita niyo yung ginagawa ng mga kabataan ngayon na pagkontra. Ginawa ko po yan, pero isang pangulo lang po. Ang sinuportahan ko mula nung nagsimula hanggang natapos. Hanggang ngayong pinakulong pa, suportado ko pa rin. Kasi siya lang po talaga yung may vision, siya lang po talaga yung inaakala natin na hindi mangyayari. Ang akala po natin, no, ang Pilipinas talaga mananatiling mahirap. Kasi dadaan lang po yung mga pangulo. Yun yung akala ko noon mga nagdaang pangulo eh. May bago na naman pangulo, masarap manood sa unang sona. Pangalawang sona, wala na nanonood. Pangatlong sona, wala na may interes. Pang-apat na sona, parang wala ng pangulo. Pang-limang sona, ganun po yung mga panyanyari ng mga nagdaang pangulo. Pero si Tatay Digong po, lahat ng sona kinasabikan. Si Tatay Digong po, lahat ng gikan sa masa. Si Tatay Digong po, lahat, every week, nag-aabang po tayo ng talk to the people. Dahil alam mo no? Alam mo, ramdam mo. Mga OFWs na ramdaman nila, proud sila na maging Pilipino. Yung ilang taon ni Tatay Digong, proud sila na kilala ng mga pinuntahan nilang bansa. Kilala si Pangulong Duterte. Naiinggit sila na mayroong tayong Pangulong Duterte. Na lahat. Wala ka ng, siyempre, alam nyo naman, kung yung mga mura lang ang ibabanat nyo, anytime pipiliin ko po yung Pangulong palamura, no? Kaysa Pangulong napakabait sa itsura, pero napakasutil naman sa katotohanan, no? Ang dami na natin Pangulong ganyan, yung napakabait, Virgin Mary, Cory. Pati yung kanyang anak, na bawal maging ang wangwang. Gusto ng katahimikan. Gustong tahimik ang paligid. Dito na ako sa palamura. Pero alam niya yung ginagawa niya. Yun yung importante sa lahat eh. Alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung tutunguhin ng Pilipinas.
At gagawin mo ang lahat, meron kang political will dahil alam mo yung direksyon. Hindi kayong ano magandang gawin ngayon. O nag-react yung mga tao diyan, anong gagawin natin diyan? Hindi yung pa-presscon lang, hindi yung papogi lang, hindi yung totoo. Alam niya yung ginagawa niya. Oh, very notable sa mga ginawa ni Tatay Digong na kung ito lang sana ay natuloy, maunlad na sana tayong bansa ngayon. Una, yung pong paglaban sa mga insurgent. Wala pong haba si Tatay Digong. Yung NTF-ELCAC po, lahat po, for 50 years, mahigit 50 years nating prenoblema yung insurgency sa Pilipinas. Kay Tatay Digong halos matapos na. Buti nga, kita nyo, isa na lang yan sa pinagmamalaki lagi ni BBM na halos wala ng mga rebelde sa panahon niya. Sa panahon mo na nga uli nagpapalakas na uli yung mga rebelde. Di ba? Napunan nyo ba? Sa panahon mo na nga uli nagkakaroon na uli ng kaguluhan. Never ko pong na-imagine na may isang pangulo na yung Mindanao totally tatahimik dahil lang sa panunungkulan ng isang pangulo. Nawala na yung usapin ng mga Abu Sayyaf, nawala na yung usapin ng mga MILF na pang-araw-araw po yan before Duterte. Araw-araw yan. May kinidnap, merong ang Mindanao, tumahimik. Supported ng mga tao sa Mindanao ang pamumuno ni Duterte. Nakakita po sila, grabe pala. Ito pala epekto na magbumoto tayo ng isang presidente na taga Mindanao. Alam niyo po, sa totoo po, no? Yun, yan po yung una, di ba? Yung talagang, yung wala yung mga rebelde, mawala katahimikan, peace and order. Siyempre, yung war on drugs po, kahit na ano pong paninira ninyo, siraan nyo na siraan ng war on drugs, lahat ng tao na hindi adik, lahat ng tao na matitino, pinapangarap na sana bumalik yung war on drugs na payapa na naman kami. Hindi naman sinabing perfecto yun eh. Hindi po human rights ng mga adik at mga drug lords at drug pusher ang pinangalagaan, kundi yung human lives ng mga pangkaraniwan tao. Ramdam na ramdam pa rin natin yan. Hanggang ngayon, nanghihinayang yung mga tao dyan. Kasi ramdam, maaaring di nyo maramdaman kung kayo ubod ng yaman, pero kaming mga mahirap, nalalabas sa looban. Ramdam namin yung kapayapaan nung dinulot ng war on drugs. Magtapatan tayo. Tapos ito po yung build. Alam mo, ito talaga yung formula. Paulit-ulit ako rito. Wala pong bansang umunlad nang hindi nag-invest sa infrastructure. Kaya kung meron pong presidente na nasa tama po ang direksyon, wala na pong iba yan kundi si Tatay Digong. Nilagyan ko lang ng kangkong yung niluluto kong sinigang. Di po ba? Tama po yung direksyon natin eh. Okay. Ito po, lately, lagi po tayo for 3 years na umupo po, for 3 years na nakaupo po si Pangulong Marcos. Hindi po nalutas yung pagbaha, lalo na po sa Kamaynilan at sa iba't ibang parte. No, dito po sa Maynila, sa totoo lang, kasi sa ibang lugar po, malaki po problema niyan. Kawalan ng mga puno, di ba? Landslide, etc. Pero dito lang po, gawin lang po natin sa Metro Manila lang. Simple lang po, no? Simple lang po yung solusyon dito po sa baha sa Metro Manila. Nakita po ng Tatay Digong yan. Hindi po kinakailangan na 1.4 billion a day. 1.4 billion a day. Grabe, ang laki po ng pera natin para sa flood control projects. 1.4 billion a day. Laki po, no?
Yung inaangal nila hanggang ngayon na Dolomite Beach, alam niyo po ba kung magkano lang yon? Yung buong kahabaan ng Dolomite Beach na yun, kasama na po yung paghukay ng ilalim, yung mga burak po sa ilalim. Kasi wala rin pong kwenta yung kung nilinis lang po yung ibabaw eh. Tapos ilalim po nun, panay burak pa rin na marurumi. Hindi rin po mag-improve yung quality ng tubig dun. Alam niyo po ba kung magkano lang yun? 365 million. Wala pa pong 1 billion. Kasama na po yung Dolomite. Ganon po kaliit. Ganon po kaliit yung budget na yun na pinupunteriya po nila na nag-aksaya tayo ng pera, na nag-aksaya tayo dahil ayaw nila pong gumanda ang Pilipinas eh. May grupo po rito na ayaw talagang gumanda ang Pilipinas, yung mga pesteng dilawan. Taihan kasi nila. Taihan kasi nila yung Dolomite. Anyways, para magkaroon lang po kayo ng comparison, yung buo po, kung ilang taon nagtirenrabaho yung Dolomite na yan, 365 million lang. Wala pa pong 1 billion. Ito po, 1.4 billion a day ang ginagastos para sa flood control na wala naman po napigilan. Ngayon, sinisi pa po. Kasalanan pa ng Dolomite kaya bumaba sa Metro Manila. Sabi nung Redon. Ngayon, yung Redon, bilang premyo niya, ngayon, committee na po siya. Kasama na po siya sa Quadcom. Isa na po siya sa mga chairman ng committee sa Quadcom. Dahil mga imposible, mga taong imposible lang po mag-isip, ang makapag-uugnay ng missing sabungero at tsaka war on drugs. Kaya kasama doon si Redon. Si Abante, si Redon, si Valeriano, at tsaka yung isa pang hindi ko kilala. Mga kapatid, balik po tayo rito. Nakita ko po ngayon, alam niyo po ba, bakit wala pong ganong baha? Napaka-practical lang po eh. Solid waste management. Pag sinabi pong solid waste management, yung solid na basura. Alam nyo, maliliit pa tayo, di ba? Tinuturo po sa mga eskwelahan yan. Kaming mga taga Metro Manila. Huwag kayong magtapon ng basura. May mga commercial, basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Basura lang po. Di ba? Linisin mo yung Manila Bay, palahukin mo yung daan-daan libo, nakita ng mga tao na naglilinis, magkakaroon ng culture yan na maglilinis. Nung naglilinis sa Manila Bay, nakakaya po magtapon kung saan-saan. Kasi mahihiya ka eh. Sumabay si Yorme sa Maynila, nagpapalinis din ng Maynila, no? Nagsabay-sabay po ng linisan. Tapos hindi lang po sa Manila Bay kasi saan po? Meron po tayong mga kasabihan, tapat ko, linis ko, 'di ba mga ganun? Saan po ba nagmumula yung mga tubig sa Manila Bay? Bakit marumi po ang tubig sa Manila Bay? Ang dagat naman, malinis po yan. Galing po yan sa Ilog Pasig. Saan ang gagaling yung maruruming tubig ng Ilog Pasig? Galing naman yan sa mga estero. Sa mga kanal, papunta ng estero. Estero, papunta ng Ilog Pasig. Kaya, lahat po yan, araw-araw nakakakita ko iba't ibang estero. Ang nililinis nung panahon ni Tatay Digong. Linis lang ng linis na estero. Hukay dito. Alam mo po ba, truck? Ha? Yung mga burak po sa estero, hinuhukay po yan. Truck po yan. Yung laman ng isang maliit na estero, truck yan. Never po ako nakakita nung panahon ni BBM na may gumawa pa niya maglinis ng estero. Yung Ilog Pasig po, may mga inimbento pa para makuha yung mga water hyacinth o water lily. Kasi bumabara eh. Babara yan eh. Parang basura lang din yan. Meron pa nga, hindi, tama naman kayo. Pambansang loyal, kailan ka uwi? Namimiss ka na namin sa Birada. Tsaka swerte ka eh. Pambansang loyal, swerte ka.
Buhat doon na wala ka, taas na. Ang taas na ng viewership. Ganda ng ano, no? Ganda ng kumare ko, no? O nakikita po natin yung buong Ilog Pasig. Pinapakita po sa mga vlogs ng kung sino-sino. May mga foreign vloggers pa. May mga nabuhay po. Kaya po may mga vloggers sa Dolomite. Kasi araw-araw naglilinis dyan. Kaya may mga vlogger na sila Engineer Berto. Sumikat po yan. No? Paglilinis ng mga Ilog Pasig. Tama naman yun. Pagbalik ni Pambansang Loyal, mas tataas pa. Okay. Paglilinis po, panay linis-linis lang. Kaya yung kultura po ng paglilinis, yun po yung na-develop. Ngayon, eto po, tuntungan ko lang to, no? Tuntungan ko lang to. Kasi, nakita ko ngayon si BBM, no? Narito po siya, oh. Ayan, oh. Nanunood po siya ng paglilinis. Oh. Okay, pasensya na kayo. Na-mute pala ako. Hindi, napipindot ko kasi. Pero hindi naman lahat na ano nyo. Uulitin ko yung mga sinabi ko. Okay naman? Okay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yan yung ginagawa na ni Tatay Digong eh. Pang-araw-araw po yan. Hindi po tumitigil dyan na Hindi po tumitigil dyan na naghukay po ng mga sa mga imbornal, naghukay po sa mga estero yung mga water hyacinth o water lily na yan ay kinukuha po yan. May mga project pa yan, ginagawa pong mga basket, kung ano pang ginagawa dyan nung panahon ni Tatay Digong. So pinapakita po natin yung turnaround po, no? Mula po sa napakagastos na 1.4 billion, eto po, nakikita po ni BBM kung talagang umiikot lang siya, kung talagang alam niya lang kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, no? Na yung mga simple lang po, hindi po rocket science yan eh. Tinuturo na sa atin yan nung tayo elementary. Pag nagtapon ka ng basura sa kanal, babalik sa iyo yan sa pamamagitan ng baha. O, di po ba? Babalik sa iyo sa pamamagitan ng baha yung mga tinatapon mong basura. Bakit po nawala na yun? Masyado nag-focus sa pera. Gawa tayo, flood control project, sige. Wala naman pong koordinasyon. Flood control lang, wala nang koordinasyon yan. Oh, may pera rito. Magkano kailangan mo dyan? Ito, kanya-kanya. Baka nga yung mga pinagagawa yung mga pader dyan sa mga ano, yan pa'y nagpapahamak eh. Kinakailangan kasi, di ba? O di, lalagyan ngayon ng mga pader-pader dyan. Baka yan pa yung nagpapaliit ng mga ilog, nagpapaliit ng mga estero, yung mga pinagawa yung flood control projects. Wala tayong problema dyan eh. Kasi nga, sa totoo lang po, initial lang yung kay Tatay Digong. Alam niyo yung kay Tatay Digong, malalaking proyekto. Ito na pinakamalaki. Alam niyo ito kay BBM, kasi dumadayo pa si Tatay Digong naman. Hindi naman dumadayo yan. Kahit ngayon sa Manila Bay, hindi naman siya pumunta ron para panoorin yung paglilinis eh. Ibig sabihin, tinitreat niya lang yan na isang trabaho lang. Dito kay BBM, malaking-malaki na po yung paglilinis ng estero. Kasi, di ba? Hindi naman natin kinakantsawan. Pinupulaan lang natin na kung yung pong mga maliliit na ganyan na paglilinis lang na estero, dadayuhin nyo pa for photo ops o for video ops. May malaking problema talaga tayo sa Pilipinas. Okay, anyways, ano po ang pinupunto ko dyan? Ang pinupunto ko dyan, mga kapatid, na ilatag na ni Tatay Digong lahat ng posible. Ha? Ulitin ko po.
Nailatag na po ni Tatay Digong yung mga kinakailangan para umunlad ng Pilipinas. Yan, nariyan na po. Hindi na po blueprint, hindi na po plano. Totoo na po. Ayan na po, may bill tayo sa kapayapaan. Yung kaisa-isa nating kairitahan. Irita lang po yan eh. Nakita nyo naman po, yung China, hindi naman po talaga sila mahilig sa gera. Katunayan, yung Cambodia, ano ba yung kalaban ng Thailand? Cambodia ba? Yung kalaban ng Thailand na Cambodia, tirahan po to na missile ha. Totoo pong gera to. Ano po ginawa ng China? Umano po ba siya ron? Kinampihan niya ba isang bansa laban sa ibang bansa? Para tumagal pa yung gera? Hindi po. Pinagbati ng China. Bati na ngayon, yung Thailand at Cambodia. Yan yung hindi natin nakikitang role ng China rito sa Southeast Asia. Talagang sila yung kapitbahay natin na superpower. Nakiki-superpower pa tayo sa napakalayo sa atin. Ito na nga yung superpower natin. Ganun po ka-practical si Tatay Digong. Yung friends to all, enemies to none niya. Magandang-maganda na po yan. At yan po, nagdulot po yan. Real talk po tayo, no? Yung anong tawag doon? Yung hindi natin tinuloy yung magandang ugnayan natin sa China. Ito kasi, ang pupurol po talaga ng mga loyalista, mga dilawan, etc. Bakit po sila napakapurol? Buong mundo po gustong maging kaibigan ng China. As in, buong mundo. Kasama na po yung amo natin. Opo, amo natin ng US. Buong mundo kasama yung amo nating US. Nakikipagkaibigan sa China. Bakit? Dahil ang pinakamaraming pera, disposable na pera, China. Ang China po ang pinakamalakas magpautang sa mundo. Hindi US, hindi Japan, hindi Australia, hindi Canada, hindi Russia. China. Sa totoo lang po. Pero ang ganda na, no, ng pakikitungo natin sa China. At dahil dyan, kaya nagtataka ba kayo? Bakit wala na tayong build? O pinalitan, di ba? Build better more. Bakit po wala talagang build better more? Bakit wala talagang mga proyekto na malalaki na katulad ng kay Tatay Digong? Di po ba? Susi po yung pakikipagkaibigan natin sa China. Alam niyo po, nagbabantay ang mga investors. Una nilang binabantayan. Gusto na nila yung palakad ni Duterte. Open na si Duterte. Pumapasok na rito yung mga investors. Tapos titignan namin kung itutuloy ni BBM. Kasi ang ano po nila sa Pilipinas, ang puna po ng mga foreign investors sa Pilipinas. Real talk po tayo. Every 6 years nagpapalit kayo ng Pangulo. Every 6 years nagpapalit kayo ng sistema. Kung mag-invest ako sa Pilipinas, kahit maganda yung sitwasyon ngayon, pag napalitan yung Pangulo, walang continuity. Babaguhin na susunod ng Pangulo, babaguhin ng mga tax, panibago na naman akong problema. Wala. Hindi ako at ease sa Pilipinas na magnegosyo kasi every 6 years palit ng palit. Kumbaga, babawi pa lang ako eh. Kung nag-invest ako na ika-4 na taon, halimbawa ngayon nag-invest, may 2 years pa siya, mahigit. Kung nanalo po ibang presidente, bago na naman. Hindi pa nga ako nakaka-recover, wala pa pong return of investment sa aking pinuhunan. Tapos, magbabago na naman po ng sistema. Yun po yung binantayan nila. At sa mga pronouncement ni BBM sa unang taon, hindi po nakita yung continuity. Okay na po sila. Alam niyo po ba yung mga peace and order? Gustong-gusto po yan ng mga
Gustong-gusto po ng mga ano yan, ng mga investors po. Yung napapatahimik mo yung mga rebelde, no? Yung napapatahimik mo, nawawala yung mga kidnapping, kidnaporansa. Peruin mo, sino mag-invest kung nariyan lagi yung threat? Nariyan lagi yung threat ng ikikidnapping ka. Foreign investors ako. Bilyonaryo ko, gusto kong pumunta dyan. Eh yung mga manager ko dyan, kikidnapin. Pero nawala po yung takot na yan noong panahon ni Tatay Digong eh. Nawala na po yung mga balita na yan. Kasabay po ng war on drugs, yung war on criminality ni Tatay Digong. Okay na okay po sa mga negosyante yun. Yung kamay na bakal sa krimen. Okay na okay po sa kanila yan. Ngayon, mag-invest ka ba? Ilan po bang turistang ilan na po bang mga tao o mga bansa yung nagsabi na mag-ingat kayo sa pagpasok sa Pilipinas? Napakarami na. Ang point ko lang, Mr. President, ang point ko lang, BBM, nasayang yung panahon. Magta-turn around ka rin naman pala. Ang ipagmamalaki, back to basic ka rin naman pala. 'Di ba? Yan na rin yung ginagawa ni Tatay Digong na flood control eh. Linisin yung mga estero, linisin yung Ilog Pasig, linisin yung Manila Bay. Eh kayo, ano po ang ginawa ninyo? For the last 3 years, sisi. Sisihin ng Duterte. May baha ba? Sisihin nyo yung Dolomite. Okay na tayo, may nasisi na tayo, appear. Okay na tayo. Yun po yun, Mr. President. Nilatag na, susundan mo na lang. Foreign relations. Ano ang ating foreign relations? Friends to all, enemies to none. Okay yan. Itutuloy pala nito yung kay Duterte. Hindi, gusto kagad. 5 vote to US. EDCA. Pinapasok kagad yung mga EDCA. Ikot lang tayo na ikot. Punta tayo kung saan ang tinitignan po ng foreign investors, yung katatagan. Kung matutuloy ba yung hinangaan namin kay Tatay Digong na tinuloy-tuloy ba yung war on drugs? Aba, hindi. Iba na. Simpleng mga tawag lang po. Nagre-react po dyan. Iba pala. Dinidistansya. Ang aga mong dumistansya. Ang aga mong inihiwalay yung Duterte sa'yo. Wala ka pa napapatunayan. Ang unang nilang ginawa, inihiwalay yung Duterte sa kanila. Nagtagumpay po kayo. Dinikit nyo yung sarili nyo sa mga dilawan. Pati po yung pananaw sa dilawan, susundan nyo na lang si Duterte. Ang dilawan ay salot. Kaya trinit ni Duterte yung salot na pinuksa niya. Peste, di ba? Pesteng dilawan. Di, puksain mo kasi peste. Putya, kayo kinaibigan. Nakipag-utuan sa mga dilawan. Alam niyo yun, Mr. President? Ang daming nasayang. Nasayang po. Yung mga ngayon, ang hirap na pong ibalik niyan. Magmamatapang uli kayo sa war on drugs ngayon. Nasasabihin nyo, hahabulin yung mga maliliit. May pronouncement na po kayo na bloodless war on drugs. Naawa ko rin sa PDEA. Binaril. Alam nyo po yung matunay na anong pipiliin mo? Pag nakapatay ka ng pusher, sabi ng bloodless bakit kayo nakapatay? Imbestigahan ka pa. Pag hindi ka naman, pag nag-ano ka naman, imposible namang hindi man laban yung mga yan sa totohanang buhay. Lagi pong nasa panganib yung mga otoridad. Sa ngayon, na bloodless, dineklarang bloodless. Wag na lang. Kung ako rin pulis, kung ako rin opisyal, pag napatay natin yan, yari tayo, bloodless Pero pagka, report na lang natin, manghuli na lang tayo ng ng mga droga. Kita nyo po, droga nagpapahuling kusa, pero walang naniniwala. Yun po yun, yung trust.
Nung kay Tatay Digong, nung nagwa-war on drugs siya, tiwalang-tiwala yung mamamayan. Kasi kilala eh. Kilala yung mga natutumba eh. Pucha, yan talaga yung pusher dito sa lugar namin. Yung impact. Nakalatag na, Mr. President. Tutuloy niyo yung NTFL ka. Na ano nga ako eh. Pati yung NTFL ka, gustong i-defund eh. Diba? Isa sa pinaka magandang proyekto ni Tatay Digong, NTFL CAC. Isa sa pinaka-epektibo para ma-neutralize yung mga rebelde. Mawala na ng problema sa... Kasi hanggang salita lang lahat ng Pangulo eh. Nagdaan. Pero si Tatay Digong lang yung totoong nagpondo. Diba laging sinasabi na marami pa rin papalit dyan. May recruitment sila eh. Pati po sa recruitment, yung NTFL CAC. Kaya nga sumikat sila Dr. Badoy, sumikat si General Parlade. Kasi ini-expose nila eh. Di ba? Ini-expose nila yung mga recruiter. O di nagkaroon po ng pananaw yung magulang, ha? Ganyan pala yan. Kasi po karamihan po sa mga nag-UP, honor student. Kaya po yung mga, siguro magtataka kayo, bakit po yung mga magulang na okay lang sa kanila na nag-meeting yung mga anak nila, yung mga nag-o-overnight, yung mga pumupunta kung saan-saan. Ganyan po yung mga honor student eh, ng high school. Di po ba? Kung kayo po, wala po kayo anak na honor student, hindi nyo po maunawaan yun. Pero po yung mga honor student yung anak, may mga extracurricular po yan. May mga sleepover yan kasi magme-meeting, pag-uusapan nila yung thesis nila, pag-uusapan nila yung kanilang mga gagawin sa buhay. O, di po ba? Yan po yung sinasabi natin na sa aktual. Kaya pag nagpaalam po yung mga anak na, Mami, mag-ano po kami, overnight po kami kasi mayroon kaming project na tatapusin. Kaya sila pumapayag. Yung pala, na-recruit na pala yung mga anak nila ng mga honor student. UP po, hindi ka naman po pwede rin ng wala kang talino eh. Nare-recruit na pala sila. Ha? Tapos bigla na lang nawawala yung anak nila. Pati po yun, in-expose nung panahon ni Tatay Digong. For the first time, namulat yung mga magulang. Ganyan pala. Hindi pala, iba na pala ngayon. Pag yung dati na, nung high school sila, payag ako ng payag kasi meron silang project na ginagawa. Oh. Grabe po talaga. Lahat po ng mga nakawan, miski nga yung laglag bala, di ba? Papakain ko sa inyo yan pag hindi kayo tumino. Nakalatag na yan, Mr. President. Ang tangi nyo lang pong gagawin, may formula na kayo, hindi lang po simpleng formula. Nariyan na po. Wala na kayong susundin ng mga drawing. O yan ay plano pa lang. Kung kayo po, sinunod nyo lang yung mga sinabi nyo nung kayo'y nangangampanya. Na itutuloy ninyo yung mga ginawa ni Tatay Digong. Siguro, anong unlad-unlad na po natin, Mr. President. Real talk po. Alam nyo kung kanino kami una nanghinayang? Si Tugade, oh. Di ba si Tugade? Sa dami na nagawa ni Tugade, kasi siya yung sa, di ba? Saan ba si Tugade? Transpo. DOTR. Sa mga train, sa mga airport. Akala namin kukunin ni BBM eh. Dahil para sa continuation eh. Yun kasi yung pinakamalaking ni BBM eh. Ay ni Tatay Digong, yung build eh. Akalain mo yung pinalit. Kita nyo yung pinalit kay Tugade. In-scratch lahat. Okay na yan. Pati magpupondo sa Mindanao Railways. Akala nyo ba kayo sa Mindanao, yung mga taga Mindanao, nagalit lang yan dahil tinokis lang sila? Hindi po. Alam nila may Mindanao Railways. Alam nila uunlad yung Mindanao dahil dun.
Pinatigil ninyo, Mr. President. Hindi na kayo nagpakahirap pa. Dumaan na yan sa sangkatutak na plano. Inaprobahan na yan. Meron na rin magpopondo. Ipapollow up nyo na lang. Ang pronouncement dyan, no? Ay, mahal yung China. Mahal yung interest ng China. Hahanap tayo ng iba. Hahanap ng iba? Kala mo naman yung mga iba magpapautang ng pera. Mas mababa raw po yung interest sa ibang bansa. O, asan yung bansang mababa interest? Yung hindi